Amen. Yan, purihin ng Diyos. Habang tayo naghihintay sa ating mga kapatiran, tayo muna yung mag-aral ng salita ng Diyos. Tuloy natin yung aklat ng John, kasi tapos na tayo sa 1 hanggang 17 Bible reading. Sa aklat ng John chapter 18 na tayo nahuli nung simula nung natapos. As John 17 tayo natapos noon, naputol. Kaya tuloy natin yung 18. Yung ang pagdakip kay Jesus. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito, una sa buhay at kalakasan na yung ipinagkaloob po sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkukulang sa iyo sa isip, salita at sa gawa. At loobin mo, Panginoon, sa aming buhay, maging karapat-dapat kami, Panginoon, na tumanggap ng iyong buhay at banal na salita sa umagang ito na aming pagsasalusaluan, Panginoon. Pagnubayan mo po kami ang iyong banal na Espiritu, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang siyang maghari sa lugar na ito at sa amin, Panginoon, upang higit namin maunawaan ang lahat ng bagay na dapat mong ipaalam sa amin. Purihin ka, pagpalain mo lahat ng taong narito, maging sa mga kapatiran namin ng hayong paparating na Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon, Jesus. Yun, ang pagdakip kay Jesus, John chapter 18. Kasi sa 17, yung idinalangin ni Jesus, yung kanyang mga alagad, ito yung time na nag-praise Jesus Christ. Baka siya dakwin kasi nun nanalangin siya sa Ama. At ipinakita dito sa John chapter 17, yung pagiging isa nila at pagiging isa natin sa Diyos na dapat natin malaman. Kasi dapat tayo ay maging isa sa ating Panginoong Hesus na isa sa Ama upang lahat tayo nang sa ganun maging isa sa Diyos. Okay? Kaya tinalakay natin ito ng mga nakaraan at naputol. Kaya tutuloy natin yung pagbabasa sa John chapter 18. Kasi purpose natin tapusin yung sulat ng John. Kasi natapos na natin yung lahat ng sulat ni Apostol Pablo. Ngayon, nasa book of John na tayo, susulat naman ni John. Okay, at dito na tayo ngayon sa 18. Malapit na natin matapos to. 1, 2, 3, 4. Alam na lang, 4 na chapter na lang. Hindi, isa, dalawa, tatlo, tatlong chapter na lang. Matatapos na natin pagtapos natin itong 18. Okay? John chapter 18 verse 1. Verses 1 to 40 ito. Babasahin lang natin ito, tapos konting summarize. Pwede kayo magtanong pagkatapos. Sabi rito, ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos ng panalangin ito yung John chapter 17 kasi nalalangin si Jesus doon. At sabi rito sa 18, matapos na manalangin si Jesus, sabi dito sa 18, pagkatapos ng panalangin ito, yan. Yung sa 17 na nalangin si Jesus, kinikwento ngayon sa 18 na natapos na yung panalangin niya sa John chapter 17. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tumuwid sila sa batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Yun, yung sa John chapter 17, nung matapos ng manalangin si Jesus, umalis siya sa lugar na yon. Kasama niya yung mga alagad at tumuwid sila sa batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. So ibig sabihin, alam ni Judas yun kasi si Judas kabilang sa 12 at lagi silang pupunta ron na kasama ni Jesus. Kaya saksi siya na talagang si Jesus madalas pupunta sa lugar na yon. Pumunta doon si Judas kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo at isang grupo ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga Pariseo. May dala silang mga lampara, ilawan at sandata. Yan. Pumunta si Judas sa lugar kung saan naroon sila Jesus. At may kasama siyang mga pinuno ng mga bantay ng templo. Mga tauhan ito ng mga Pariseo. At isang grupo ng mga kawal Romano. So ibig sabihin, isang grupo ng mga sundalong Romano na napadala ng punong pari, na ipinadala ng pinaka-leader ng mga Pariseo.
at ng mga Pariseo. May dala silang mga lampara, ilawan at sandata para silang makikidigma. May mga sandata pa ng panahon na yun. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, sino ang hinahanap ninyo? Sa 4, sabi dito, alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari. Sabi ng chapter ng verse 4, si Jesus ay all-knowing God. Okay? Alam niya ang lahat ng mangyayari. Sabi, yung plano ng mga tao ng panahon, alam ni Jesus. Kasi yun naman yung dahilan kung bakit siya pumunta sa mundo ito. Pinapakita dito na si Jesus Christ ay all-knowing God. Na lahat ng bagay, lahat ay alam niya. Kaya hindi kaya makakapagtago sa kanya. Okay? Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya sila ay sinalubong niya at inanong, sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, ako si Jesus. Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Andun din si Judas kaharap nila, kasi kasama niya nga yung mga tao na yun eh. Nang sabihin niya, ako si Jesus, napaurong sila at natumba. Sabihin, napatras sila at biglang natumba. Muli siyang nagtanong, sino nga ba ang hinahanap ninyo? Ngayon, inulit niya Jesus yung tanong niya. Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot ulit, si Jesus na taga Nazaret. Hindi makapaniwala yung mga bantay na siya na nga yung hinahanap nila, na nakaharap na nila. Kaya nagtaka sila at napaurong, natumba pa. Hindi nila alam yung kanilang gagawin ng panahon na yun. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, inulit niya ulit. Nagpakit, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Yung mga kasama niya, yung mga disipulo, yung mga tagasunod niya. Na kailangan umalis sila kung siya yung hinahanap nila para takpin. Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin. Ito yung panalangin na katotoo sa 17. Kasi dinalangin ni Jesus yung mga alagad niya na huwag mapahamak. Idinadalayan ko sila at walang mapapahamak sa kanila. Kaya nung sa 18, nagkatotoo yun at talagang walang mapahamak sa kanila. Binulot ni Simon Pedro ang kanyang taba at inaga ang kanang tainga ni Malco, na isa sa mga alipin ng pinakapulong pari ng mga Hudyo. Yung sa pelikula, makita natin yung dadakpin si Jesus Christ, tinagpas ni Pedro yung tenga ng isang alagad doon na dadapot kay Jesus. Ang pangalan niya Malco. Okay? Tinagpas ni Peter yun. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo sa lalagyan ang iyong taba. Dapat kung danasin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. So, usually, sinaway niya si Pedro na ibalik yung tabak niya sa kanyang suksukan at sinabi niya na dapat niyang danasin ito. Dinakip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya ay dinala mula kay Anas. Siya ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas. Si Anas yung biyanan ni Caiphas, ang pinakapulong pari ng taong iyon. Si Caiphas naman yung pinakapulong pari ng panahon na iyon. At yung si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. So, si Caiphas yung nagplano ng mga bagay na iyon na kesa tayong lahat, ang mapahamak na isang tao na lang at walang iba, kundi si Jesus yun. Kaya nga nila dinadakip si Jesus. Ibig sabihin si Caiphas ang utak ng lahat ng bagay na yun. Sumunod kay Jesus si Simon, Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapulong pari, kaya nakapasok siya kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapulong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapulong pari, kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. May tanong dito, sino yung alagad na yon? Kung mag-search tayo, kagabi nag-search ako ng konti, kami ni Niron, napatunayan namin na hindi tiyak sa kasulatan kung sino yung alagad na kilala ng pinakapulong pari. Pero sa pag-aaral nila, ang ini-expect nila kung sino yun, ang una doon, maaring si John the Beloved. O kaya si Judas na nagkanuno sa kanya. Okay? Si John the Beloved kasi pag nagsulat, sabi sa pag-aaral, hindi niya isinasama yung pangalan niya. Puro yung ang lingkod niya, ang disciple niya, gano'n.
At hindi rin natin pwede hindi siya kasi lagi nga siyang kasama ni Jesus. Siya yung alagad na pinakamamahal ni Jesus. Kaya kung tatanong natin kung sino alagad na yun na dahilan kung bakit nakapasok sila sa loob, si Pedro, na kilala ng pinakapulong pari, maaring si John the Beloved yun, o si Judas na nagkanuno sa kanya. Okay? Sa pag-aaral, kung tayo magsasaliksik. 17 si Pedro yung tinanong ng dalaga kasi gusto papasukin ng alagad na kilalang pariseo si Pedro, pinag-usapan niya yung bantay, yung dalaga. Ayan. Hindi ba't isa ka sa mga alagad na ng taong iyan? Hindi sagot ni Pedro. Kaya itinatuwa ni Pedro, pero kasi namukhaan siya ng dalaga nakasaksama siya ni Jesus. Hindi, tinakwil ni Pedro si Jesus. At malinaw naman yun na sinabi rin ni Jesus na 3 beses mo akong ikakaila. At yun yung bagay na yun. Maginaw noon, kaya nagsiga, unang kaila ni Pedro yun. Maginaw noon, kaya nagsiga ang mga utusan at ang mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Si Pedro dahil nandoon na siya, nakihalubilo sa kanila si Pedro at nagpainit din. Okay? Nagpainit din, siguro ginigilaw siya ng panahon. Tinanong si Jesus ng pinakapulong pari. Noong time na yun, na nandoon si Pedro nagpapainit sa labas, si Jesus nasa loob Kaya tinanong siya ng pinakapulong pari tungkol sa kanyang mga alagad. Yung kaninang babaeng bantay, si Anas yun. Si Anas yun. Yung kaninang nabasa natin. Dinala si Jesus kay Anas na biyanan ng pinakapulong pari, ni Caiphas. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Sumugot si Jesus, hayagan ako nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinasabi ng palihim. So, ibig sabihin, tinanong kasi siya pinakapunong pari at sabi ni Jesus Christ, hayagan ako nagtuturo. Lahat ng bagay, alam nyo kung paano ako magtuturo. At kayo nang bahala mag-isip sa akin kung ano yung mga, yun yung maaaring sa palagay, okay? Na maaaring dahilan kung bakit niya ito sinabi. Sabi niya, hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga. Alam niyo naman na ito yung ginagawa ko, hayagan ako nagtuturo. At sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo, wala akong sinabi ng palihim, wala akong sinasabing hindi maganda ukol sa inyo. Parang tayo pag nag-iisip bilang tao, kung wala talaga tayong kasalanan. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Sabi ni Jesus Christ, ang tanongin ninyo ang mga nakikinig sa akin, alam na nila kung ano ang sinasabi. Kasi sabihin, wala akong ibang sinasabi o itinuturo. At alam na nila lahat yun. Alam nyo ng lahat yun. Kaya dapat, alam nyo na, hindi na kayo dapat magtanong. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Pagsabi nito ay sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng bantay na naroroon. Bakit mo sinagot ng ganyan ang pinakapulong pari? Kasi sinagot niya ng gano'n, yung pinakapulong pari, ginagalang yun ng panahon Pero si Jesus Christ kasi wala naman ibang masamang ibig sabihin sa kanyang sinasabi. Kundi pinagtatapat niya lang na lahat ng bagay alam niyo bakit niyo pa ako tinatanong. Kung gano'n, tanongin niyo na lang yung mga tao na tinuturuan ko kung ano yung masasabi nila tungkol sa akin. Bakit mo sinagot ng ganyan ang pinakapulong pari? Tanong niya. Sagot ni Jesus, kung may nagawa akong masama, patunayan mo. Ngunit kung totoong sinasabi ko, bakit mo ako sinampal? Sabi ni Jesus ng panahon yun. Sa sumampal sa kanya. Kung may nagawa siyang masama, patunayan nila. Ngunit kung totoo ang sinasabi niya, bakit mo ako sinampal? Kung nagsasabi ako ng totoo, nagsasabi naman ako ng totoo, bakit mo ako sinampal? Matapos ito, si Jesus ay nakagapos pa rin na ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapulong pari. Habang nagaganap ito, kwento lang yon sa 24. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay patuloy nagpapainit. Ito yung kanina. Habang nagpapainit si Pedro, si Jesus Christ, ini-interrogize ni Caiphas na pinakapulong pari. At sa 24, kwento uli dito na pinadala ni Anas. Kasi si Anas yung bantay doon Sige, dalhin nyo na yan. Kay Caiphas, nung nasa gate siya ng bahay, may bakante doon, may mga bakura niya, may mga bahay ng panahon, may gate, may bantay doon, at si Anas yung bantay doon. Nung dumating na si Jesus, dalhin nyo na yan kay Caiphas. Si Pedro naman, nagpapainit doon, nakapasok na siya kasi pinakausapan siya ng alagad
na kilala ng pinakapunong pari. Maaaring si John the Beloved o maaaring si Judas na nagkakalalo sa kanya. Okay? Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan. Habang nagaganap ito, 25, si Simon Pedro ay patuloy nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. Kaila ni Pedro. Hindi, sabi niya, hindi. Kaila ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa ng mga utusan, pangalawa na ito sa 25. Pangatlo, ito 26. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaking natagpasan ni Malco. Yung natagpasan ng tenga, si Malco yun. Niya ng tenga, hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling inaila ito ni Pedro at narinig na tumilaok ang manok. Nung kinaila ni Pedro, uli si Jesus Christ ng ikatlong beses, narinig na tumilaok ang manok. At naalala niyo yun. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caiphas, kasi di ba yung prophecy, 3 beses titilaok ang manok, ikakaila ni Pedro si Jesus. At nangyari yun. Okay? Kaya, tapos nung tumilaok ang manok, naalala na ni Pedro ng panahon na yun. Okay? Tapos dinala sa 28, maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caiphas. Galing kwento na lang ulit. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampasko kasi may tradisyon sila noon. Hindi pumasok ng mga pinunong Hudyo kasi siyempre ayaw nilang maisip na sila yung nagpaparatang kay Jesus para maging malinis sila. Kasi para makasama sila sa hapunang Pampasko. Kaya si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, ano ang paratang ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot, hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. Sinabi sa kanila ni Pilato, dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas. Kasi mga Hudyo sila eh. Subalit sumagot ang mga Hudyo, wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayang kaninuman. Hindi sila pwedeng humatol ng kamatayan, sabihin si Pilato lang ang pwedeng gumawa nun. Sa ngayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Kaya pinahiwatig niya na yun na talagang mamamatay siya sa cross. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at pinatawag si Jesus. Tinanong siya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, iyan ba'y sarili mong palagay o may ibang nagsabi sa iyo? Tinanong siya ni Jesus naman, sarili mo ba yung palagay o may nagsabi lang sa iyo kaya mo tinatanong mo yun? Tugon ni Pilato, hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito, ano ba ang ginawa mo? Dinala kasi si Jesus doon kay Pilato para hatulan ng kamatayan. Kasi yung mga Hudyo, hindi nila pwedeng hatulan ng kamatayan si Jesus Christ. Labag yun sa kanila. Okay? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kaya tinatanong ni Pilato, ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Sabi ni Jesus Christ, ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan. At hindi na ipagkanuno sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. So, sinasabi ni Jesus Christ, hindi ako hari dito. Ang aking kaharian ay sa ibang daigdig. Okay? Kung ganoon, isa ka nga hari, sabi ni Pilato, sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi nun, ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, sabi ni Pilato, dapat ako magpalaya ng 1 bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tinanong niya naman yung mga tao. Hindi! Sigaw nila. Hindi siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. So, sabihin, pinili ng mga taong bayan ng panahon na ng mga Hudyo na palayain si Barabas imbis na si Jesus Christ na wala naman sala. Okay? Pero ayon sa Balalang Sulatan, talagang mangyayari ito na pre-prophecy naman ni Jesus, doon pa ba, nakasakasama niya pa yung kanyang mga alagad, nung siya nangangaral ng mabuting balita. Kaya talaga mangyayari ito. Okay? Kaya dito sa John chapter 18, yan, makikita natin yung mga prophecy na talagang nangyayari. Yung sa 17, na talagang nangyari. At
pinakikita din dito na talagang si Jesus Christ ay all-knowing God. Okay? Na lahat ng bagay alam niya. Kaya itong mga nangyayari, talagang mangyayari at sinabi niya ito na talagang magaganap. At nangyari nga. Kaya tandaan natin sa ating mga buhay, si Jesus Christ, all-knowing God, kasi merong tatlong bagay na dapat tayong malaman sa ating Panginoon. Ang Diyos natin, omnipotent, makapangyarihan Diyos. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Kaya nga, kung siya kasi si Jesus Christ, bagamat siya hindi kasatuloy ng Diyos, yung nabuhay siya sa mundong ito, hindi niya pinagpilitang manatiling patay ng Diyos. Pwede siyang tumawag na mahukbo para iligtas siya. Pero hindi niya ginawa yun. Sabi sa Colossus 2:9, likas kay Kristo ang pagiging Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. So, ibig sabihin, kahit siya ay nagsakatawang tao, Diyos pa rin siya. At kaya niyang tumawag ng ilang mga batalyon, legion, maraming batalyon na anghel para iligtas siya kung tutuusin lang. Pero hindi niya gagawin yun dahil talagang naka-prophecy na talagang kailangan mangyari na siya'y mamatay sa cross. Dahil para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya yun yung mga bagay na dapat natin malaman. Sa John chapter 18, si Jesus Christ ay all-knowing God. Lahat ng mga nangyayari na yon, hindi na dapat natin pagtakhan o hindi na dapat nila pagtakhan, kundi dapat talagang mangyari yun dahil i-promise na yun para din sa ating lahat yun. Okay? Yun yung pagtakip kay Jesus sa John chapter 18. Kaya tungo naman tayo sa John chapter 19, babasahin lang natin ito habang wala pa sila. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus, ito na yung karugtong doon, at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona, at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube, mahaling na kulay ube. At bawat isa ay lumapit sa kanya at patuyang bumabati, mabuhay ang hari ng Hudyo. Ang kanilang pinagsasampal si Jesus. Pero yun wala siyang kasalanan, itinuri siyang makasalanan. Kasi yung mga taong pinaparantangan, hinahatulan ng pagkapako sa krus, ay yung panahon sa kanila ay talagang mga masasamang tao yun. At si Jesus, wala namang kasalanan ginawa, pero nahatulan siya ng pagkapako sa krus. Kaya inako niya yung pagiging makasalanan nating lahat, na dapat tayo nandoon. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, di lang yun. Itinuri patuya siyang kinukutya bilang hari, gumawa ng korona niya, tinik, at sinaklob sa kanyang ulo. Ginawa itong korona at pinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Dahil hari siya, sinuotan siya ng mamahaling kulay ube. At bawat isa ay lumalapit sa kanya at kinukutya siya, bumabati, mabuhay ang hari ng Hudyo, tinutokso siya. At kanilang pinagsasampal si Jesus, hindi lang habang tinutokso si Jesus, sinasampal nila si Jesus. Pero yung sakripisyo ni Jesus Christ, yung grabe kapakumulaan ang ginawa niya sa cross. Kung tayo, halimbawa, anak tayo ng mayor, toksoin tayo, tas sampalin, ano gagawin? Hindi ko mapahirap nun. Tawa, si Jesus Christ, siya mismo, hari ng mga hari. Pero talagang, bagamat siya Diyos, nagpakumbaba siya. Talagang inako niya at tinanggap niya lang lahat ng mga pagtutuya ng tao, panunukso at paghama, paglapastangan sa kanya. Okay? Dahil kailangan mangyari yun. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Pinarada na siya sa madla, inilabas na siya. Sinabi sa kanila ni Pilato, sige, pagmasdan ninyo siya. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, siya nagsigaw at ipako siya sa krus. Ipako sa krus. 2 beses inulit. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya. Bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Alam ni Pilato na wala namang kasalanan si Jesus dahil wala siyang maparatang Hindi naman sinabi ni Jesus na ako'y hari dito sa mundo sumunod ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Nang marinig niya ang sinabi nila, lalong natakot si Pilato sa mga tao kasi yung katungkulan niya mawawala sa kanya pag nagkaisa sila. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Sinisigurado ni Pilato kasi siyempre alam ni Pilato wala siyang kasalanan. Subalit hindi tumugon si Jesus.
Muli nagtanong si Pilato, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Di mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka? O ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan, kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito sa harapan mo. So, ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ, kaya ka may katungkulan ganyan dahil hinintulot ng Diyos sa iyan. Kaya lahat tayo sa mundong ito, tandaan natin, lahat ng bagay na nasa sa atin ay hinintulot lang ng Diyos sa atin. Ano man ang kalagayan natin? Kahit marangyaman tayo sa buhay, makapangyarihang tao man tayo sa mundong ito, mahirap man tayo sa mundo, hinintulot yan ng Diyos sa atin. Okay? Tandaan natin yan. Sa kalooban ng Diyos yan. Kaya si Pilato sinabihan niya ng ganoon. Pero sabi rito, mas mabigat ang kasalanan ng mga taong nagdala sa kanya ron. Kasi yun yung mga naging salbi. Tama? Kasi sabi ng ibang bahagi ng banal na kasulatan, di ba aling bitinin ka na sa liig? Huwag ka na maging sanhi ng pagkakasala. Okay? Tandaan natin yan. Kaya yung mga taong nagdala kay Jesus doon, mas mabigat ang parusa sa kanila kasi una sa lahat si Jesus Christ ay Diyos. Okay? Pero kailangan mangyari talaga yun. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinaganda palayain si Jesus. Nung narinig niya yun, kasi alam niya yung mga ganun pananalita, matalino yun, may katungkulan yun, hindi ka basta-basta magiging kagaya ni Pilato kung wala ka din lang namang matalinong kaisipan. Naunawaan ni Pilato yung mga nangyayari na yun. At alam niya na nagsasabi ng totoo si Jesus Christ kasi matalino siya. Hindi yan basta-basta tao. Alam niya, kapag tinignan ka niya kung ikaw ba'y totoong nagsasabi ng totoo, hindi kaya medyo hati yung kanyang isip ng panahon. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad ng palayain si Jesus. Medyo takot siya dun eh. Sa totoo lang, nagsigawan ng mga tao kapag pinalaya mo. Tao yan, hindi ka kaibigan ng emperador. Itutuloy siya kaaway ng emperador. Doon siya natakot ng gusto. At sino ang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador? Kaya paratang nila kay Jesus ang papanggap na hari, kalaban ng emperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya ay umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na plataforma Gabata sa wikang Hebreo. Plataforma Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang aming hari. Sumigaw sila, patayin siya! Tandang padamdam, ibig sabihin galit na pasigaw. Abang sa English doon, Brother Nero, tandang padamdam? Exclamation point. Sabi nila, patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ang iyong hari, sabi doon. Tanong naman ni Pilato, sumagot ang mga pulong pari, wala kaming hari kundi ang emperador. Nung sinabi ng mga tao, ipako sa krus si Jesus Christ. Ipako sa krus ang inyong hari, sabi ni Pilato. Sabi ng mga tao, wala kaming hari kundi ang emperador. Kaya ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya ay may ipako sa krus. Wala na nagawa si Pilato. Kasi pag nagkaisa yung mga tao, tapos yung katungkulan ni Pilato, bababa sa kanyang katungkulan, mag-aaklas yun eh. At itutuloy siyang kalaban ng emperador. Kaya, yung nangyari, binigay niya sa mga tao si Jesus Christ na bagamat alam niya sa sarili niya na talagang dapat palayain si Jesus. Yeah. Ganun ang nangyari ng panahon na yun sa John chapter 19. Kaya ipinako si Jesus sa krus 17, verse 17, John chapter 19 pa rin, inilabas siyang pasan ang kanyang cross. Nung nilabas na sila sa lugar ni Pilato, may buwan na siyang cross. Papunta sa lugar na kung tawagin lugar ng mga bungo. Golgotha sa wikang Hebreo. Lugar ng mga bungo. Sa wikang Hebreo, Golgotha. Pagdating doon, siya pinako sa cross kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at pinalagay sa cross si Jesus na taga-Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Pinasulat talaga ni Pilato yun. Nasusulat ito sa wikang Hebreo, Latin at Grego. Tatlong lingwahe. Hebreo, Latin at Greek. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya ipinagpilitan ng mga pulong pari kay Pilato
Hindi sana ninyo, mahabol pa yung mga tao, hindi sana ninyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sumagot si Pilato kasi alam niya talaga na nakikita niya kay Jesus na talaga nagsasabi siya ng totoo. At yung asawa niya kasi na naginip at hindi siya mapanatag doon. Okay? Sabi ni Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na, hindi na pwedeng burahin, naisulat na. Sabi ni Pilato. Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang baloob sa kasuotan, ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa baba. Kahit nag-usap-usap ang mga kawal, huwag natin punitin ito. Daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang si Isasaan na kasulatan, pinaghati-hati nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking damit. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. So, isang propesya na naman ang natupad sa oras na iyon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae. Si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Okay? Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, ina, ituring mo siyang sariling anak. Yung minamahal na alagad, si John di Beloved yun. Okay? Ituring mo siyang sariling anak. Si John di Beloved ang sumulat ng John. Mapapansin natin, yung minamahal na alagad, siya yung tinutukoy niya yung sarili niya. Hindi niya pinapangalanan yung sarili niya sa lahat ng sulat niya. Okay? Pero siya yung tinutukoy niya doon. At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina, kay John di Beloved dito. Sinabi ni Jesus, yung nanay niya, si Mary, ibinili niya kay John di Beloved. Turing mo siya na sarili ng ina. Mula doon sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. So, ibig sabihin talagang inako niyang ina niya, si Mary, noong panahon na yun. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan, ito yung sa 7 last words eh. Sinabi niya, nauuhaw ako. Kagaya natin. Kasi bilang tao, talaga nauuhaw din si Jesus Christ, literal. Okay? Kasi naging tao siya, ay pinakita dito, na talagang kagaya natin yung mga nararamdaman niya rin. Kaya huwag tayo magkatubing lalapit sa ating Panginoong Jesus. Mananalangin. Kasi alam ng Diyos yung lahat ng ating nararamdaman bilang tao. Naiintindihan niya tayo. Kaya sa ating buhay, sa lahat ng pagkakataon, lagi tayong lalapit sa ating Panginoong Jesus dahil walang ibang makakaintindi sa atin. Maging yung magulang natin, kapatid natin, mahal natin sa buhay o kaibigan natin. Ano to, hindi nila tayo naiintindihan sa ating mga iniisip, nararamdaman. Kung hindi pa natin magtatapat. Minsan nga hindi pa lahat natin pinagtapat. Pero tandaan natin si Jesus Christ, all-knowing God. Okay? Lahat ay alam ng ating Panginoong Jesus. Sa John chapter 18, pinahayag na talagang all-knowing. Kaya bilang naging tao siya at alam niya ang pakiramdam ng ating mga tao at hindi sa lahat nababasa niya ang laman ng isip at puso natin, kailangan natin si Jesus Christ na nakakaunawa sa lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya huwag tayo mag-aatubiling lalapit sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Alam mo ba? Tama mo ba? Ayan, kaya tandaan natin yan. May isang mangkok doon, nung time na yun, nga sinabi ni Jesus na nauuhaw siya, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inulbog nila rito ang isang espongha. Kinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idinikit sa kanyang bibig. Kasi nauuhaw siya. Pinasipsip siya ng, magandang umaga, brother Boyer. Pinasipsip sa kanya yung maasim na espongha. Okay? At kasi nauuhaw siya, sabi niya doon sa cross eh. Biruin niyo. Nang masipsip na ni Jesus, ang alak, sinabi niya, naganap na. Iliko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noong araw ng paghahanda, at ayaw ng Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay habang araw ng pamamahinga. Dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga, kaya hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga pinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Hindi kasi sa tradisyon nila, hindi na pwedeng may mga bangkay pa doon na nakapako sa krus. Kailangan wala yun. Kaya hiniling nila natanggalin, baliin yung mga paa. Sinisigurado na patay na yung tao kapag binabali yung paa. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasabay ni Jesus. Binabali para kapag binali, aray pa yung buhay pa to. Ganun yun. Pero kay Jesus kasi hindi na nila ginawa yun. Ngunit pagdating nila kay Jesus,
at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Sinisigurado nilang patay na yung mga nakapako sa krus, kaya binabali nila yung mga binti. Kasi kapag buhay ka pa, mararamdaman mo pa yun. Malalaman nila, kaya tutuluyan na sila doon. Si Jesus Christ talagang alam nila patay na, kaya hindi na, wala na. Hindi na natin kailangan baliin, talagang patay na. Subalit, sinaksak ng isang kawal sa tagiliran si Jesus, sigurado. Para sigurado. Kahit hindi na natin baliin, siguraduhin na lang natin. Sinaksak siya sa tagiliran. Si Jesus, at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanilang mga binti. Okay, hindi na. Huwag na natin baliin, okay na yan. Patay na talaga. Diba? Ganun na. Subalit sinaksak ng isang kawal sa tagiliran si Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Okay? Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala, totoo ang kanyang pahayag at alam niya ang katotohanan ang sinasabi niya. So, ibig sabihin, yung nagpahayag nito sa salita na ito, yung sumaksak yung nakakita, na talagang tunay, na talagang nakita niya, na patunayan niya kasi, nandun siya at siya ang gumawa nun na talagang totoo yung nangyari na yun. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. At lahat ng mga bagay na ikinikwento na ito ay talagang ipronopisi din. Kaya ipinapatunayan naman ito sa atin na pinatotohanan ni John the Beloved na sumulat din na talagang tunay at merong mga ebidensya. At hindi lang ebidensya, saksi na talagang totoo ang naganap sa cross. Okay? Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. Okay? Kasi mismo yung gumawa ang nagpatotoo na tunay na nangyari yun. At hindi lang yun sa propesya, talagang pinakita na talagang naganap yun. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksa ng sibat. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Okay, si Jose isang mayaman na tagasunod ni Kristo. Si Jose, siya yung bumili ng libingan ni Jesus Christ para doon ilibing si Jesus. Siya yung palihim na tagasunod ni Kristo. Kasi anong panahon talagang patagulang sila. Kasi kapag ka nalaman, dadakpin sila lahat ng alagad ni Jesus nung panahon na yun. Kaya sa buhay din natin, ganito din ang sinasabi ng banal na kasulatan na ukol sa salita ng Diyos na ito. Maaaring dito sa ating palibot ng church na ito ay may mga nakikinig din ng salita ng Diyos. Kaya tayo gumagamit ng mikropono, speaker, kagaya ni Jose na palihim na tagasunod kay Kristo. May mga tao dyan na nakikinig din na hindi lang nila mailabas sa buhay nila na talagang naniniwala sila sa salita ng Diyos. Kaya ipag-pray natin sila. Alam mo ba? Halimbawa, yung mga napapadaan dyan, narinig yung pangangaral na ito, pagsalita ng Diyos na ito, at napakinggan niya, tumimo sa kanyang puso yung pahayag ng salita ng Diyos, at hihipuin ng Diyos yun, at laki niya nang gagawin yun. Bagamat, minsan kasi nahihiya tayo ipakita sa mga tao, na tayo yung talagang nakikinig, kasi ang salita ng Diyos, sa totoo lang, hindi naman sa salitang masama. Weirdo ang tingin ng tao sa totoo lang. Hindi naman lahat. May mga ilan o karamihan sa mga tao, kapag nagdadala ka ng Biblia o lagi ka nagbabasa ng Bible at nakikita ka ng karamihan, parang iba yung tingin sa'yo. Dalawa. Minsan weirdo ka at minsan okay sila sa'yo. Okay? Kaya hindi natin maalis na may mga tao hindi nila mailabas na talagang gusto nila na makapakinig ng salita. Kaya lang, may pumipigil sa kanilang loob. Nahihiya sila. Ganon yung paraan din noon. Kagaya ni Jose. Hindi niya mailabas yung totoong pagkasunod niya kay Jesus Christ kasi delikado sa panahon nila noon. Kaya palihim. Pero nung namatay si Jesus Christ, siya mismo humiling. Yan. At kunin yung bangkay ni Jesus Christ at bumili siya ng libingan para kay Jesus. Ginamit niya yung wealth niya. Tandaan natin ito ginamit niya yung wealth niya para kay Jesus Christ. Kaya sa buhay natin kagaya ni Jose, alam mong bagay na meron tayo, dapat gamitin natin para sa ating Panginoong Jesus. Amin po ba? Ayun yung gustong sabihin ng talata na ito. Okay? Maliban sa kanina, si Jesus Christ sa 18, all-knowing God. At kagaya natin, siya ay nauuhaw na sinabi niya sa kauuhaw ako. Si Jesus Christ, all-knowing God, na alam ang lahat ng mga
problema natin sa ating buhay, suliranin natin, alam ni Jesus Christ yung mga pasanin natin, kasi kagaya natin na naging tao rin siya, nakuho din siya. Lahat ng pakiramdam ng tao ay naramdaman niya. Kaya siya, kaya niya tayong gamayan. At hindi lang basta naramdaman niya yung mga nararamdaman natin, alam niya pa ang nilalaman ng ating mga pag-iisip. Yung gabalaki natin mamaya, yung naiisip natin ngayon, yung mangyayari bukas, alam niya na yun. Kaya wala tayong itatago sa Kanya. Kaya si Jesus lang talaga ang pwede natin lapitan sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, nasan man tayo naroon. Dadamayan niya talaga tayo. Tandaan natin yan at huwag natin kakalimutan sa ating mga buhay yan. At kagaya niyo siya, dapat natin ibigay kay Jesus Christ ang lahat ng meron tayo. Yung lahat ng yung katayuan natin sa buhay, kahit yung wealth natin, pwede natin yung ibahagi sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. Kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus. Isang gabi may dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Okay? Si Nicodemo, isang pari, isa siyang Pariseo na pumunta kay Jesus. Makikita natin yan sa John chapter 3. Yung pinaliwanag ni Jesus yung pagiging born again. Unless man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Kasi si Nicodemo, isang Pariseo, biyasa. Ang ibig sabihin ng Pariseo, biyasa sa kautusan. Ibig sabihin na pag-aralan nila yung kautusan ni Moses. At biyasa sila ron at tinuturo nila yun sa kautusan ni Moses. Kaya lang, dapat yung mga biyasa sa kautusan, sabi ni Jesus Christ, kailangan ma-born again. Okay? Kasi kautusan ni Moses, na ang ibig sabihin, lahat ng mga tao ng panahon doon nakatingin sa kautusan. Kailangan gawin yung kautusan. Ang tanong kasi doon, hindi kayang gawin ng tao yun. Pagka nilabag mo isa doon, nalabag mo na lahat. Walang pwedeng gumawa nun. Kaya kailangan natin pumasok sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. Literal kasi yun eh. Nung panahon, ganito kasi ang kaisipan ng mga tao ng panahon, lalo na nung wala pa ng Testament. Panahon ng Old Testament, yung kautusan yung naging nag-iingat sa kanila para maipakita nila ang sumusunod sila sa Diyos. Hinahatid tayo ng kautusan kay Jesus Christ. Bakit? Kasi yung kautusan, yung 10 Commandments, walang taong pwedeng gumawa nun. Puro mabubuting bagay yun na dapat mong gawin eh. Ngayon, sino ba rito yung naka-perfect nun? Sino yung nagising sa umaga na hindi ka nag-isip ng hindi tama sa iyong kaabwa? O hindi ka nakagawa ng mali. Mali na lang, wala na muna sa isip. Just in New Testament, sa isip na eh. Halimbawa, hindi ka nakapagsalita. Anong masakit sa iba? O hindi ka nakakilos ng hindi tama sa iba. Di ba wala? Observa, video mo yung sa buong maghapon, i-video mo yung mga ginagawa mo. Makikita mo sa aralin mo, ay oo, may nagawa akong mali. Ay oo nga, mga bilangin mo, baka ang dami nun. Tama po ba? Lalo pag lumabas ka ng bahay, i-document mo yung mga pangyayari sa buhay mo. Yung pananalita mo sa kausap mo, yung pagbibiro mo. Di mali na yun. Hindi nila pag mali yung kautusan, ganun yun. Kaya walang taong makaka-perfect nun. Ang isip ng tao nun, yung kautusan, ang magiging dahilan ng kaligtasan. Kaya sila nakatuon sa paggawa ng mabuti, kasi mabuti yung kautusan. Yun yung paniniwala ni Nicodemo at ng mga Pariseo. Kailangan sundin ang mabuti. Ang kabutihan, kailangan gawin mo. Mag-survey ka naman, survey. Labas ka ng bahay. Tanungin mo ang bawat tao, paano ka makakapunta sa langit o sa buhay na walang God? Sa sarili mo, paano ang sasagot mo kung ikaw ang tatanungin? Paano sasagutin yung tanong na yun? Yung totoong sagot mo lang, dapat gumawa ka ng mabuti. Tama mo ba? Yun yun. Ang alam nila, yung gumawa lang sila ng mabuti para maligtas. Yun yung pagsunod sa kautusan. Paggawa ng mabuti sa sarili mong kagustuhan para kaluguran ka ng Diyos. Yan. Ang tawag doon, religion. Religion is man. Kapag gano'n ang isip mo, religyoso kang tao. Okay? Ginagawa mo yung mabuti sa sarili mo, gamit yung sarili mong kaalaman, lakas, kaalaman. Ginagawa mo yung tama gamit yung sarili mo, nais at kakayahan.
ang tawag doon, pagsunod sa kautusan, religionist person o relihiyon ang tawag doon. Kaya, kung mabasahin natin itong New Testament, relihiyon ng mga Hudyo. Relihiyon ng mga Hudyo. Okay? Pero ano nga ba ang totoong relihiyon? Okay? 1 Timothy 3:16. Brother Miron, hindi kasi may, sige, ano na, 1 Timothy 3:16. Paliliwanag lang natin yung paliniwala ni Nicodemo. Nahinto tayo doon, okay? Pero tutuloy natin. 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Ayan. Hindi maikakaila, kung may mga Bible kayo, pwede nyo basahin yan para makita nyo, compare nyo kung pareho. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating yun, hindi nakikita, ng relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Yung nandun sa dark na yun, ng maging tao yan. Nasa Bible nyo makikita yan. 1 Timothy 3:16. Pinatunayan matuwid, hindi ko na makita, sobrang ano na. Ng Espiritu. Ano ba? At nakita ng mga anghel. At nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil sa ating mga hindi-Hudyo. Hintil tayo. Iba-ibang mga bansa maliban sa Israel. Israel, ayan yung mga Hudyo. Tapos lahat ng bansa, hintil na yan. Kasama na tayo. Tayo yan, hintil. Pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Sino yung pinaniwalaan ng lahat? Si Jesus. At umakit sa langit, si Jesus. Kaysa Matthew 28:19-20, habang siya umakit sa langit, humayo kayo, sinabi niya gano'n. So, ibig sabihin, hindi makakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Hindi ito, yung relihiyon na tinutukoy ito, tandaan niyo maigi pag magbabasa kayo ng Bible, yung salitang pangtukoy na sinasabi, siya'y. So, ibig sabihin, merong personalidad na tinutukoy. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang relihiyon na kilala niyo ngayon? Magbigay kayo ng relihiyon na kilala nyo. Iglesia ni Cristo, ano ba? Lahat ng relihiyon. Mormons, tama po ba? Marami. Ano ba? Saksi ni Jehovah. Marami relihiyon na itinatag. Okay? May mga nagtatag niyan na tao. Pero ang tinutukoy na wala na kasulatan, isa lang. Siya, nahayag ng maging tao. Sino yung naging tao? Si Jesus. Ibig sabihin, yung relihiyon ngayon, pangalan yun ng simbahan nila na itinatag ng tao. Okay? At pinatunayan matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, si Jesus Christ ang tinutukoy. Siya ay nahayag na bagay. Walang ibang relihiyon kundi si Jesus Christ. Ngayon, paano yun? Eh, si Jesus Christ nasa langit na. Hindi wala lang relihiyon dito. Alam, pero pastor, naguguluhan ako, ano ay ibig sabihin ng relihiyon? Yan ang siguro magandang tanong doon. Ang relihiyon sa salitang Latin, religare. Anong ibig sabihin po ng religare para mas malinaw? Sa English word, to tie our broken relationship to God. Sa Tagalog, ang relihiyon ang magdudugtong sa naputol na relasyon ng tao sa Diyos. Ngayon, ang tanong, meron bang taong kayang magdugtong ng relasyon ng tao sa Diyos? Wala. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal. Kaya kailangan ang magdudugtong ng relasyon na yun ay banal. Walang iba kundi si Jesus Christ yun. Ngayon, kahit anong relihiyon na tinatag ng tao sa mundong ito, walang sino na pwede magdugtong ng relasyon ng tao sa Diyos. Dahil hindi sila banal at matuwid, dahil yun ay tinatag lang ng tao. Tama mo ba? Kasi ang relihiyon na dapat natin meron tayo, si Jesus Christ, na hindi itinatag ng tao, kundi siya mismo ang nagtatag paano sa ating mga puso kung siya'y tatanggapin natin sa ating buhay bilang Hari, Panginoon at Diyos na ating mambuhay na ito. Ang tawag doon, relasyon sa Kanya. Kaya nga sa banal na kasulatan, si Jesus Christ yung groom, yung lalaking ikakasal, at tayo yung babaeng ikakasal sa Kanya. Relasyon ang tawag doon para mag-asawa. Kailangan natin maging isa kay Kristo o kailangan natin maging kasal kay Kristo. Ayun yung katawagan sa pakikipag-isa. Sabi ng 2 Corinthians 5, ang sino bang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Balik kasi John chapter 3, unless man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Yun lang ang susi para ma-born again ng lahat.
ang kailangan natin makipag-isa o ikasal sa ating Panginoong Hesus. Ang tawag doon, relasyon. Kaya tayo mga born again Christian, hindi tayo religion kasi walang nagtatag nito. Ang nagtatag nito si Jesus na tinanggap natin sa ating mga puso. Alam mo ba? Naiintindihan naman po. Kaya hindi natin pwedeng sabihin religion yung pagiging born again. Kasi sabi ng John 3:3, unless man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. At doon, si Nicodemo nagtataka. Kaya sa pumunta kay Jesus, isa siyang pari na biyasa sa kautusan ni Moses. At hindi niya maintindihan yung itinuturo ni Jesus Christ, ano ba yung dapat kong gawin? Kulang pa ba yung aking mga pinag-aralan para makakita ko sa langit? Kasi alam ni Jesus, all-knowing si Jesus eh. Pumunta si Nicodemo doon at alam na ni Jesus Christ ang pakay niya para kay Jesus Christ. Kaya pinaliwanag agad ni, unless man be born again, he cannot enter the... Hindi ka pwedeng pumunta sa langit, naghamit lang ang pagsunod mo sa kautusan. Gumawa ka lang ng mabuti sa mundong ito. Hindi ka maliligtas, sabi ni Jesus Christ. Maliban na ipanganak ka muli sa Espiritu. Kaya sabi ni Nicodemo, mangyayari pa ba yan? Pwede pa ba akong pumasok sa napupunan ng aking ina upang ipanganak muli? Hindi mo naiintindihan. Tagapagturo ka pa naman, sabi ni Jesus Christ. Sabi ng John 3:7, kailangan lahat kayo ipanganak sa Espiritu. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Hindi ka dapat magtaka sa sinasabi ko. Lahat kayo dapat ipanganak sa Espiritu. Okay? Ayun yung dapat natin gawin sa ating mga buhay. Kailangan natin tanggapin sa ating mga buhay ang paghahari ng ating Panginoong Hesus. Maging isa tayo. Kaya dinadalangin ni Jesus Christ yung mga tao sa John chapter 17, kasi nasa 19 na tayo, kanina 18, ngayon 19 na tayo. 17, amang banal, upang ikaw at ako na iisa at sila'y maging isa sa atin, sabi ni Jesus Christ sa 17. Tinuturo niya na dapat tayong lahat ay pumaloob sa buhay ni Kristo na nakapaloob sa buhay ng Ama upang nang saglon, pagdating ng tamang panahon na yon, mapagharian tayo ng Diyos na pinaghaharian ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Amen? Ang tawag doon pagkikipag-isa. Relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na hindi maintindihan ni Nicodemo. Alam mo ba? Naipaliwanag mo ba? Kaya kapag tinanong kayo sa labas, para kayo maliligtas, kailangan mo si Jesus. Kailangan mo tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang Hari, Panginoon at Diyos. Pakikipag-isa sa Kanya, sa relasyon mo sa Kanya. Si Jesus. Hindi na, kagaya dati na hindi pa kilala si Jesus Christ, kailangan mo maging mabuti. Ang tawag doon, pagsunod sa kautusan. Ayun ang pagkakaiba ng New Testament at Old Testament. Pamumuhay sa kautusan, pamumuhay sa Espiritu na sinusunod mo sa buhay mo ang paghahari ng Kristo. Kaya tawag sa atin, Ecclesia. Iglesia. Ano naman ang ibig sabihin ng Iglesia, Pastor? Pamumuhay na tinanggap mo bilang hari si Kristo sa buhay mo. Panginoon at Diyos mo. Ang tawag doon, pamumuhay na ginawa mong ulo si Kristo at ikaw ngayon ay naging parte na ng kanyang katawan. Naging isa ka na sa kanya eh. Nasa loob ka na ng bahagi ng katawan ni Kristo. Pamumuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. At tayo yun, ang tunay na iglesia, hindi religion. Okay po ba? Naintindihan? Yun po ang ibig sabihin ng ni Nicodemo, yung pakay niya kay Kristo, para ipaliwanag yung bagay na yan. Kaya nung naintindihan niya, kasama na siya ni Jose. Tama, ano yung namatay si Jesus Christ? Kasama niya si Jose na kumuha sa bangkay ni Jesus Christ. At binilan ni Jose ng libingan si Kristo. At doon nila binibing, at sabi rito, kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus, isang gabi, yun yung pinento natin kanina, sa John 3:3. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alohe. Yung kinuha niya ng bangkay ni Jesus Christ, kasama siya ni Jose, binili niya ng libingan si Kristo at may dalang pabango kasi yung mga bangkay na lagyan ng pabango yan doon, lalo si Jesus Christ. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango yung dala ni Nicodemo. Ang dami nun. Ilang kilo yun? May dala siyang pabango na 30 kilo, biluhin yung dami nun. Ang bigat nun, 30 kilos na pinaghalong mira at alohe, ang bango nun. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa isang mamahaling tela. Pero yung mamahaling tela pa yung binalot kay Jesus Christ. Patay na yun, hindi nila pinanghinayangan. Kaya sa buhay natin, huwag tayo manghinayang sa lahat ng meron tayo.
sa isang Diyos na naglikha sa atin. Okay? Kaya sabi na dapat sa ating buhay, ibigay natin ang lahat sa Diyos. Okay? Lahat na meron tayo, dapat ibigay natin sa Diyos yan. Kasi lahat na meron tayo, Diyos lang din ang pinanggalingan nun. Alam po ba? Kinuha nila ba kay Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot na isang mamahaling tela. Ayon sa kapagawalian ng mga Hudyo. Siguro kung tayo yun, makasalanan naman yan. Kaya natin balutin ng mamahaling tela yan, yung mga sinundamaan lang, yung mga umurayin lang. Ganun tayo mag-isip Pero dapat pag ang Diyos ang pinag-uusapan, dapat espesyal para sa atin. Alam po ba? Bigay natin yung buong buhay, buong puso, buong kaluluwa natin sa Diyos. Amen? Huwag tayo manghinayang sa lahat ng bagay na pwede natin maibigay sa Diyos. Kaya, marami tayong bagay na matutulad dito, John chapter 19. Malapit na pinagpakuan kay Jesus, ay may isang halamanan at dito ay may isang bagong libingan. Hindi pa na paglilibingan. Dahil doon ay dispersed ng araw ng pamamahinga at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Okay? Okay, dito na lang tayo. At dalawang chapter na lang, tapos na natin ang book of John. Okay? At makakatungo na tayo sa ibang book ni Apostol Juan. Okay? John chapter 19 verses 1 to 42. Tapos John chapter 18 tayo kanina. Verses 1 to 28. Kanina nalaman natin si Jesus ay all-knowing God na nakakaalam ng lahat ng ating mga iniisip at binabalak. Sa 19 naman, nalaman natin na kagaya natin naging tao siya, alam ni Jesus Christ ang lahat ng bagay na nangyayari sa mga tao. Kaya huwag tayong mag-aatubiling lumapit sa Kanya. Kagaya natin nauuhaw siya, nauuhaw tayo, nagugutom, nahihirapan, nasasaktan. Pero kailangan natin tagapin ang lahat dahil yun ay kailangan mangyari sa ating mga buhay at darasin yun. Maging siya Jesus Christ, hindi na siya nagtaka sa nangyayari sa Kanya kasi nakapropesiya na yun na magaganap sa Kanyang buhay at naiintindihan niya na kailangan niya gawin yun. Ganun din sa buhay natin. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay talagang dapat nating mapagdaanan yan. Kagaya ni Jesus Christ na huwara ang ating pananampalataya. Alam po ba? Kailangan natin, ang kasabi ng ibang bahagi ng banal na kasulatan sa New Testament, ang kahirapan ay bahagi ng pagtanggap natin sa kalooban ng Diyos. Kaya naman ang kalagayan natin sa buhay, kagaya ni Jesus Christ, matuto tayo magtiis, magsakripisyo, okay? At ipakita na talagang tayo may pananampalataya sa Kanya na kagaya natin, naging tao siya na uhaw. Amen? At hindi lang basta siya naging tao na nararamdaman yung pakiramdam ng tao, siya din ay nakakabasa ng nilalaman ng isip at puso ng tao. Yung dadakpin siya, nila Malco, na tinagpas ni Peter yung tenga, alam niya yun. Kaya nga siya nagpakilala, sino yung hanap niyo si Jesus? Ako si Jesus. Latras pa nga yung mga kawal at natumba Tapos tinanong na naman, sino ba talaga yung nahanap niyo? Lumalapit pa siya. Tama ba? Yung mga kawal mo, patras, si Jesus. Natumba sila. Lapit na naman siya, sino ba talaga? Siguraduhin nyo. Si Jesus! Ako si Jesus! Kung ako hinaharap ninyo, hayaan nyo umalis yung mga alagad ko. O, di ba? Natupad yung propesya. Kaya ganun kung paano nabuhay si Jesus sa mundo. Okay, na dapat natin tularan na karanas ng hirap, hindi nagreklamo sa kanyang buhay. Kasi, kahit mangyayari yun at dapat mangyari. Sa buhay din natin ganun na tayo naghihirap sa buhay natin at maraming mga bagay na hindi maintindihan. Talagang kailangan mangyari yan sa buhay natin para maipakita natin na tayo'y sumusunod sa ating Diyos. Ito ay pagsangguni sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? At huwag naman tayo mag-alala kasi meron tayong Kristo na dapat lapitan na nakauunaw at nakakaintindi ng ating mga hinaing sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Pagpalay tayo ng Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. Yan. Kaya meron po ba tayong tanong sa ating mga tinalakay? John chapter 18, 19. Baka may gusto kayo itanong na hindi natin na talakay. Na gusto kayo maliwanagan. Okay, tandaan niyo yung mga kanina. Sino yung alagad? Okay, ako na magtatanong. Sino yung alagad na malapit sa pinakapulong pari na binabanggit sa John chapter 18? Yung dahilan kung bakit nakapasok si Pedro. Kasi dinampun nila si Pedro. Ngayon, dinala nila kay Caipas. Si Anas yung bantay doon. Ngayon, bakit nakapasok si Peter?
Di ba? 3 beses sinatuwa. Uy, kilala kita! Ikaw yung kasama? Hindi ako yun. Baka kamukha ko lang yun, bakit? Baka ganun eh, no? Sinatuwa si Jesus, hindi ako yun. Sa dami lang, magkakamukha lang mga Israelita, magkakamukha lang tayo eh. Hindi na sinabi yan, pero tinakul niya si Jesus, okay? Nagpapatawa lang ako, okay? Yan. Pero, sino yung alagad na yun sa pag-aaral? Walang binanggit eh. Yung kanina na pag-aaralan natin. Sa mga nahuli, hindi tiyak. Ang sagot doon, hindi tiyak kung sino yun. Pero sa pag-aaral, kung tayo mag-search, maaaring si John the Beloved o si Judas na nagkanulo sa kanya. Okay? Maaaring si John the Beloved o si Judas. Kasi pag sa pag-aaral, hindi sinusulat talaga ni John the Beloved kapag siya sumulat yung pangalan niya. Ang pagtukoy doon, isang minamahal na alagad ni Jesus. Isa sa mga alagad ni Jesus. Siya yun, tinutukoy niya. Pero maaari din si Judas yun. Kasi siya yung, maaari siyang kilala siya. Kasi siya yung nakikipag-ugnayan doon. Parang madalip si Jesus Christ. Binenta niya nga si Jesus Christ eh. Sa pilak eh. Tama po ba? Kaya sa pag-aaral, hindi tiyak. Pero maaari si John the Beloved o si Judas. Pero mas malaki yung inaakala nila kay John the Beloved. Kasi si John the Beloved, Ephesian siya eh. Taga-Epeso, hindi siya makapaghihinala ang espiya ng panahon. Okay? Nung panahon na yun. Kaya nakakapasok siya at kilala siya talaga. Isa siya sa mga kilala ng mga punong pari. At maliban doon, siya yung laging kasama ni Jesus. Okay? Sa lahat ng pag-access, siya yung pinakamamahal ni Jesus eh. Okay, yun lang. Ano ba? Ano yung pangalan ng tinagpas yung tenga? Kasi minsan tinatanong yan eh. O sige nga, walang babasa ka ng Bible. Anong pangalan ng tinagpas yung tenga? Nakaikwento kayo ng mga riyan. Tinagpas yung tenga ni Pedro. Anong pangalan nun? Malco. Galing ni Nina na, matandain pa siya. Malco. Si Malco yun. O sino yung bantay? Si Anas. Nasa big gate pa lang sila kasi may bakuran yun eh. Bago siya daling kay Kaipas, si Anas siya kasi may ari nun. Okay? Kaya yun lang. Meron pa ba maliban doon? Yung kay Nicodemo. Lahat tayo kailangan ipanganak na muli sa Espiritu. Amen. Ano ibig sabihin nung kailangan natin makipag-isa sa ating Panginoong Jesus? Kailangan natin tanggapin si Jesus Christ bilang ulo natin na tayo maging bahagi ng kanyang katawan. Kailangan natin maging hari, Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Jesus. Kailangan natin maging relasyon si Jesus Christ. 1 Timothy 3:16. Tandaan niyo yung verse na yun ha. 1 Timothy 3:16. Si Jesus Christ ang relihiyon na dapat natin tanggapin sa ating buhay. Hindi yung sekta na itinatag ng tao. Kay sekta, pangalan lang yan, nire-register na sect, at ang nagtatag niyan, tao na hindi banal. Kasi kailangan ng isang banal na magdugtong sa relasyon ng tao sa Diyos. At walang ibang banal kundi si Jesus Christ na hindi galing sa sperm cell ng tao. Tama po ba? Si Eva at Adan galing sa ginawa ng tao, alabok. At tayo galing kay Eva at Adan na galing sa pagmamahala nila. Nagaling tayo sa pagmamahala ng ating mga magulang, nagaling sa pagmamahala ng Eva at Adan. Si Jesus Christ galing sa banal na Espiritu ng Diyos. Inilagay siya kay Mary na walang experience na dalaga na malinis. Kasi mga dalaga, mga berhen ng panahon, malilinis yan. At si Jesus Christ, dahil walang pinanggalingang sperm cell ng lalaki kay Mary, siya ay banal na ipinanganak sa mundong ito. Amin po ba? Tama po ba? Kaya siya ang may kakayahang magtubos sa atin mga kasalanan sa cross. Kasi baka may magtanong sa inyo, paano naging banal si Jesus? Tao din siya. Ang tanong doon, meron bang lalaki pinagmulan si Jesus? Wala. Tama po ba? Ang sagot doon, hindi siya galing sa sperm cell ng tao. Galing siya sa banal na Espiritu ng Diyos. Tama po ba? Hindi tayo, galing sa magulang natin eh. Nagaling kay Eva at Adan. Kaya yung dugo ni Adan na mga kasalanan, napunta sa atin. Si Jesus Christ, walang ganon. Tama po ba? Nawa, na alam niyo na, pagka sakali may tatanong sa inyo, at sa kabuuan, magbasa po tayo ng Bible at manalangin sa tulong ng banal na Espiritu sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Para higit natin maintindihan yung ating mga pinag-aaralan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Okay? Wala na pong tanong, wala na. Baka may tanong kayo.
Okay. Kung wala na, next week, wait pala natin gawin ito. May 2 chapter pa tayo ng John. Pero kung kalooban ng Diyos na talakayin pa natin. Pero kung hindi, sa Diyos pa rin yung desisyon. Okay? Tayo manalangin. Lord, salamat po sa buhay at kalakasan na yung binagalob sa amin at sa iyong banal na salita. Higit sa lahat na amin napakinggan, purihin ka. Punong-puno kami ng aral na dapat namin matutunan upang higit namin malaman ito, bakit magamit din, Panginoon, para sa iba upang ang gawin sa apoy ang mga mapapahamak, Panginoon. Lord, nawa gamitin mo kami, kahit alam namin sa aming sarili, di kami karapat-dapat, salamat sa iyo. Dahil ikaw na nakauunawa sa amin, Panginoon, na naging tao na kagaya namin at nakakaalam ng lahat ng iniisip at pinabalak namin at gusto namin gawin. At alam mo yun, Panginoon, sa aming mga buhay, gusto namin mapalapit sa iyo at paglingkuran ka. Kaya Lord, kayo pong bahala sa amin, sa iyo namin pinagkakatiwalaan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos at tayo ay pwede na mag-CR. Sa labas ulit yung CR natin. Hindi pa na ilipat yung blower pero ginawa na natin ang paraan. Nilagyan natin ng takip na parang kisame niya para hindi mainit. Kaya pag nakaupo ka doon, okay lang. Malamig naman eh. Pero hindi naman mainit. Okay naman siya. Magagamit na rin natin siya. Amen. Kaya yun lang. Bago tayo magsimula sa ating pagpupuri sa Diyos. Pwede na tayo mag-CR.